Nahaharap pa rin sa maraming challenges ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa bansa. Kabilang dyan ang kawalan nila ng karapatan sa pagdedesisyon tungkol sa healthcare ng kani-kanilang partner. Sinusubukan ng Quezon City LGU na tugunan ang problemang yan. Narito ang special report ni Darlene Kai. Sino ang pinaka nakakakilala sa iyo? Sa iyong mga pangarap, pinaniniwalaan at mga pinahahalagahan. Para sa marami, yan ang kanilang kabiyak o partner in life. Kaya sa oras ng pangangailangan o kung minsan ay sa bingit ng kamatayan, sila ang inaasahang gumawa ng mahalagang desisyon para sa atin. Dito sa Pilipinas, hindi ganyan ang realidad para sa same-sex couples o iyong mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Tulad ni Margie at Christine, 12 taon na silang magkakilala, 3 taon na silang nagsasama sa bahay at namumuhay ng parang mag-asawa. Pero noong minsang na-ospital si Christine, hindi pinayagan si Margie na pumirma sa mga dokumento. Question ako, sabi niya, hindi ka naman part ng family. Kailangan ka apelido. Wala pong maglalakad kasi busy naman yung pamilya. Kinailangan pa raw nilang hintayin ang kapatid ni Christine para pirmahan ang mga dokumento. Kaya, hindi agad nakalabas sa ospital si Christine. So, nalungkot ako nung sabi ko, within partner naman ako, wala pa rin pala akong karapatan. Dito sa Pilipinas, hindi kinikilala ang karapatan ng same-sex partners na maging healthcare agent ng bawat isa. Since we don't have same-sex marriage in the Philippines and they don't form part of the enumeration, they cannot make decisions. Under the family code, may order yan of support, and also it determines, for instance, who will make these decisions. No? So, although sabi mo walang asawa, so it would be the children, and then ascendants, and then brothers and sisters. Ito ang sinubukang bigyan ng solusyon ng Ordinance No. 3221 o Right to Care Ordinance na ipinasa noong nakaraang taon ng Quezon City Local Government. Ito ang kauna-unahang ordinansa sa bansa na kinikilala ang karapatan ng same-sex couples na maging healthcare agent ng isa't isa. Ibig sabihin, sa Quezon City, pwede nang pumirma ng mga medical documents o gumawa ng mahalagang healthcare decisions ang same-sex partners para sa bawat isa, gaya halimbawa ng pagpili ng uri ng medical treatment, procedures o tests. Para naman ang magpapasya para sa inyong kinabukasan, sa inyong kalusugan ay yung tunay na minamahal ninyong tao, ang partner ninyo, at hindi ang next of kin o sino mang hindi naman ninyo pinili. Kailangan lang ng couple na kumuha ng Right to Care card mula sa LGU. Nakalagay sa Right to Care card ang isang QR code na kapag iniscan ay makikita ang pinirmahang Special Power of Attorney o SPA ng may-ari ng card. Ang SPA ang nagbibigay pagkilala sa kanyang partner bilang healthcare agent. Sa Quezon City, no, basta resident, either yung principal, kung sino yung may sakit, o yung kanyang agent, then kailangan i-recognize ng mga ospital ito. Kung ano ang sabihin ng agent, that's presumed to be what the principal has also agreed to. Malaking bagay ito, lalo para sa LGBTQIA+ couples na hindi tanggap ng pamilya o mga mahal sa buhay ng isa't isa. Ang sino mang lalabag ay maaaring magmulta ng 5,000 piso at makulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan. Bukod dyan, maaari ring masampahan ng administrative case ang sino mang empleyado o miyembro ng staff ng Quezon City LGU na hindi kikilala sa Right to Care card. Hindi na raw nagdalawang isip sina Margie at Christine na mag-apply para kumuha ng Right to Care card. Magiging malaking bagay raw ito para sa kanila. Siya na yun talaga yung gusto kong kasama. Excited po ako mabuhay yun dahil yun nga po, nakaranas kami na panghuhusga sa ibang tao.
Ang kapangyarihan nitong Right to Care card ay kikilalanin lang sa loob ng Quezon City. Sa labas ng lungsod, maaaring hindi nakilalanin bilang healthcare proxy yung same-sex partners. Ang kakailanganin na raw dito ay kaparehong ordinansa ng ibang LGU o kaya naman ay pagpasa na ng batas sa Kongreso. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang mga panukalang batas na kumikilala ng civil union ng same-sex couples. Ayon sa GMA Integrated News Research, may makaparehong panukalang batas na inihain noong 17th at 18th Congress pero hanggang committee level lang natatalakay ang mga ito. Sana maging open kami sa inyo at sana matanggap nyo kami. Kasi lahat naman tayo nabubuhay, tsaka lahat naman tayo, hindi naman kami iba sa inyo, tao din kami. Ang Right to Care Ordinance ay isang hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community at lahat ng mga sumusuporta sa laban nila. Mahaba at masalimuot pa ang paglalakbay. Pero para kina Margie at Christine, sulit naman ang biyahe. Kung sa dulo ng bahaghari ay makukuha nila ang gintong pagkilala at pagtanggap sa kanilang pagmamahalan. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.